Natural na sa atin na gusto nating tanggapin tayo ng mga tao. Gusto nating maramdaman na belong tayo sa circle. Gusto nating sumabay sa kanila para mag-fit in tayo. Gusto nating magustuhan tayo ng mga tao. Gusto nating karapat-dapat tayo sa kanilang oras, atensyon, at pagmamahal. Pero hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila dahil wala ka namang dapat patunayan. Sapat ka na. Kahit ano pa ang gawin mo, kung wala naman silang pakialam sa'yo, hindi ka talaga nila magugustuhan. Sa videong ito, tutuklasin natin kung bakit wala ka nang dapat patunayan pa. Kung handa ka nang maranasan ang malayang buhay, panoorin mo ang videong ito. Hindi pwedeng ma-miss mo ang number 11. Number 1, buhay mo ito. Wala ka nang dapat patunayan dahil buhay mo ito. Ikaw ang nagkukontrol sa buhay mo. Hindi sila. Ikaw lang ang makakapili kung anong gawin mo sa buhay mo. Basta't hindi lang masama. Ikaw lang din ang makakapagpasya kung ano ang pinakamainam para sa'yo. Marami na kasing tao na namumuhay sila ayon sa inaasahan ng iba. Nakakalimutan na nila ang kanilang sariling kagustuhan at pangangailangan sa buhay. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kakagawa ng mga bagay ayon sa inaasahan ng ibang tao. Gawin mo ang mga bagay dahil yun ang gusto mong gawin. Kung walang hatid na kagalakan ang mga ginagawa mo, huwag mo nang gawin. Ikaw lang naman ang nakakaalam kung ano ang gusto mong gawin sa buhay. Ikaw ang masusunod. Pero paalala lang, gawin mo rin ang tama. Gawin mo kung ano ang nakakapagpasaya sa Diyos. Ang pinakamahusay na paraan para maging successful ay ang maging masaya. Kaya't huwag mong hayaan na sisirain ng iba ang kaligayahan mo. Number 2, magkaiba tayo ng kahulugan sa tagumpay. Huwag mo nang patunayan ang sarili mo sa kanila. Kasi iba-iba naman tayo ng kahulugan sa tagumpay. May iba na nakabase sila sa pera. May iba din kung buo ang pamilya nila. Para sa'yo, ano ang success? Hindi ka mag-i-enjoy kung hindi mo alam kung ano ang success para sa'yo. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang misyon mo sa buhay. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang mas mahalaga sa'yo. Iniisip kasi ng ilan na successful ang isang tao kung may maganda silang trabaho. Ang iba din ay kapag masaya ang relationship nila. Kung ano ang success para sa'yo, gawin mo ang lahat para makamit mo yon. Kung ayaw mo ang ginagawa mo ngayon, itigil mo na yan. Number 3, hindi mo makukontrol ang lahat ng tao. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo makukontrol ang lahat ng tao. Kung ayaw mo ang kinikilos nila, pwede mong pagsabihan, pero hindi mo sila mababago. Hindi mo sila mapapatigil kung yan ang kagustuhan nila. Kung hindi ka confident sa sarili mo, para bang takot ka kung anong gagawin mo dahil nakatingin sila sa'yo, isa kang weak na tao. Para kang puppet, parang hinayaan mong lamunin ka ng kanilang reaksyon. Hindi mo na kailangang i-impress sila. Tandaan mo, kahit anong pa ang gawin mo, hindi mo mapiplease ang lahat. Sino ba sila sa buhay mo? Ipakita mo sa kanila kung gaano ka ka-confident sa sarili mo. May mga desisyon ang tao na hindi mo magustuhan, pero wala ka nang magagawa dahil desisyon nila ang masusunod. Hindi mo mababago yon kung talagang ayaw nila. Sa halip na sayangin ang lakas mo sa kakapigil ng masamang ugali nila, mag-focus ka na lang sa sarili mong nararamdaman. Number 4, hindi mo na kailangan ng validation. Na-realize ko na kung sobra tayong nakapokus sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa atin, may stress lang tayo ng sobra. Bawat kilos natin ay may halong takot. Natatakot tayong magsalita, baka magkamali tayo. Natatakot tayong gawin ang gusto natin, baka hindi nila magustuhan. Natatakot tayo sa suot natin, baka malaswaan sila, o baka baduy ang tingin nila sa atin. Ito ang dahilan kung bakit nagpapaka-perfect tayo, nagpapaka-successful tayo, umaasta tayong masaya, para wala silang masabi tungkol sa atin. Lalo na sa social media, nagpo-post tayo ng mga perfect photos para makakuha tayo ng maraming likes. Mas lalo tayong gaganahang mag-post basta may maraming likes at views. Pero paano kung wala? Doon ka na makakaramdam ng kalungkutan kasi nakakabit na ang kaligayahan mo sa mga tao. Sa halip na mag-focus ka sa kung ano ang maaaring ipadama sa'yo ng ibang tao, isipin mo kung paano mo mapapabuti ang sarili mo. Anong mga ginagawa mo sa buhay na nagdudulot ng saya sa'yo? Kung nakapokus ka sa mga pinagagawa mo sa buhay at nakakapagpasaya yon sa'yo, wala kang pakialam sa validation ng iba. Number 5, walang kwenta ang pagkukumpara. Palagi mo bang ikinumpara ang sarili mo sa iba? Sa tingin mo ba'y mas lamang sila sa'yo? Akala mo lang yon. Hindi mo kasi alam ang totoong buhay ng mga tao. Lalo na sa social media, maraming nagpo-post ng masasayang pangyayari. Highlights lang naman yon. Hindi mo alam kung ano sila sa totoong buhay. Kung palagi ka lang nagkukumpara, ginagawa mo lang miserable ang buhay mo.
Isipin mo ikinukumpara mo ang iyong pangit na buhay sa magandang buhay ng ibang tao. Doon pa lang, talo ka na. Halos lahat ng mga larawan ay filtered na. Pati buhay pinipeke. Kaya huwag mong ikumpara ang sarili mo sa mga bagay na ilusyon lang. Ang mga nakikita mo lang ay ang gusto lang ng mga taong ipakita sa'yo. Ang nakakatawa pa, ikinukumpara mo ang sarili mo sa iba. Sila din ay nagkukumpara din sa sarili nila sa iba. Number 6, mahal ka ng tamang mga tao. Huwag mo nang patunayan ang sarili mo sa sino man. Kasi kung tamang taong nakapaligid sa'yo, tanggap ka nila. Hindi mo na kailangang i-please sila. Hindi mo na kailangang magpa-impress. Hindi mo na kailangang pikiin ang sarili mo. Ang tunay na nagmamahal sa'yo, alam nilang sapat ka na. Alam nila na amazing ka. Wala na silang hahanapin pa sa sarili mo. Hindi na nila kailangang patunayan mo pa ang sarili mo sa kanila. Kung hindi nakikita ng mga taong nakapaligid sa'yo kung gaano ka ka-amazing, lumayo ka na. Dahil hindi mo tunay na kaibigan ang mga taong nakapaligid sa buhay mo ngayon. Number 7, kaiinggitan ka nila. Kung papatunayan mo ang sarili mo, tapos totoong may mapatunayan ka, mas lalo silang maiinggit sa'yo. Kaya huwag na lang, kasi makikita naman nila ang kakayahan mo, kahit hindi mo pa gagawin. Pero kung gusto mo silang inggitin palalo, hindi kita mapipigilan. May mga tao kasing sobrang mainggitin dahil hindi nila kaya ang ginagawa mo. Wala silang sapat na karunungan para magawa nila ang mga bagay-bagay. Intindihin mo na lang sila. Number 8, ikaw ang may hawak ng iyong desisyon. Kung tama lang ang desisyon mo sa buhay, gawin mo. Huwag mo nang hintayin kung ano ang opinyon ng ibang tao. Kung sa opinyon ka nila susunod, ikaw ang magdurusa sa huli. Kung nagdesisyon ka para lang sa ibang tao o para patunayan ng ilang bagay, hahantong ka sa mga resulta na hindi mo talaga gusto. Huwag kang gumawa ng bagay para lang bumilib sila sa'yo. Unless, kung nabibilib ka rin sa ginagawa mo yon. Number 9, walang kwenta ang materialismo. Sa sobrang pagkamaterialistiko ng mga tao, kahit hirap na hirap sila financially, umaasta silang mayaman. Hindi mo ba alam na sa kakagawa mo ng ganyan, ikaw lang din ang maaapektuhan? Pinipilit mong maghanda sa mga okasyon, kahit hindi mo naman afford ang pagkain. Nagpo-post ka ng mga travel, pero last budget mo na yon. Gusto mo lang maging astig tingnan. Maluloko mo ang mga tao sa kakagawa mo ng ganyan. Pero maluloko mo ba ang sarili mo? Kapag mag-isa ka, masaya ka ba talaga? Number 10, hindi mo pa oras. Minsan kasi may mga planong hindi natutupad. Siguro hindi pa ito ang panahon mo. Huwag kang mainggit kung may nakakamit na sa buhay mga kaibigan mo. Balang araw, matutupad mo rin ang pangarap mo. Huwag kang mag-expect masyado para hindi ka ma-disappoint ng sobra. Hustle ka lang ng hustle. Makikita mo rin ang bunga ng pinaghirapan mo. Matatagalan man yon, huwag ka pa rin titigil. Tandaan mo lang, kung ano ang nakamit ng ibang tao, posibleng hindi kayo pareho ng matatamasa. Tanggapin mo ang katotohanan na hindi mo kontrolado ang pangyayari sa mundo. Number 11, tao lang tayo. Hindi tayo robot. Hindi tayo Diyos. Tao tayo na may limitasyon. Lahat tayo ay may pinapasang problema. Kung nahihirapan ka ngayon sa buhay at sobra kang nag-aalala, tandaan mo na ganito rin ang naramdaman ng mga taong nakasalamuha mo. Hindi mo lang mahahalata kasi hindi naman sila nagpapahalata. Kinakaya rin nila ang kanilang problema. Minsan madi-discourage ka, mawawalan ka ng gana sa buhay, panghihinaan ka ng loob. Hindi lang ikaw nakaramdam ng ganyan. Ako rin, may problema din ako sa buhay. Pero lumalaban pa rin ako. Magpakatatag ka. Okay? Tandaan mo, tao lang tayo. Number 12, hindi mo mapiplease ang lahat. Bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa na lang natin na isa kang papaya. Kahit gaano ka pa katamis, hindi lahat ng tao ay gustong kumain ng papaya. Nakuha mo ba ang punto? Kahit gaano ka pa kagaling, kaganda, katalentado, hindi lahat magugustuhan ka. May ibang tao na hahanap ng pagkakamali para mapatunayan nila na hindi ka nila gusto. Kaya't pag-isipan mong mabuti kung sino ba ang piniplease mo. Baka mapagod ka lang. Iba-iba kasi tayo ng kagustuhan sa buhay eh. Katulad ng mga pinapanood natin. Hindi lahat gusto nating panoorin. Hindi lahat manonood sa video ko. Konti lang ang mga views ko eh. Pero hindi dahilan yon para hindi na ako gagawa ng ganitong content. Yan din dapat ang ipasok mo sa isip mo. Hindi porket may mga taong hindi masaya sa pinagagawa mo, ay tumigil ka na rin. May ibang tao dyan, kahit konti lang sila, na gustong-gustong makita ang mga pinagagawa mo. Imposibleng mapasaya mo ang lahat. At hindi mo responsibilidad yon. Hindi mo obligasyon na pasayahin ang lahat. Kung palagi ka lang nakapokus sa ibang tao, makakalimutan mo ang sarili mo.
hindi mo makikilala ang sarili mo. Hindi mo na alam kung ano ang gusto mo sa buhay. Hindi mo na ma-enjoy ang buhay. Walang sino man ang makakakita ng mga bagay sa eksaktong paraan na ginagawa mo o sa eksaktong paraan na ginagawa ng isa't isa. Kaya literal na hindi mo magagawang pasayahin ang lahat. Gaano man kahirap ang iyong pagsisikap, tandaan mo, mahirap gawin ang lahat ng ito. Pero worth it naman ang resulta. Kapag sinabi nating mabuti ang isang tao, ang ating maiisip, sila ay matulungin, mabait sila, at tapat, at marami pa silang mabuting katangian. Kapag sinabi nating masama ang isang tao, alam na natin kung ano ang ginagawa nila. Napaka-interesting ang topic natin ngayon. Sa video ito, ibabahagi ko sa inyo ang 12 signs na isa kang mabuting tao. Number 1, pantay ang pagtrato mo sa ibang tao. Kung hindi mo tinitignan ang sarili mo na mas ka pa kaysa sa ibang tao, isa kang mabuting tao. Sa panahon ngayon, marami ang mabuti lang sa social media. Maraming nagkukunwaring mabuti para lang magustuhan sila ng maraming tao at para sumikat sila ng mabilis. Pero sa likod ng mga tao, sa likod ng camera, mataas pala ang tingin nila sa kanilang sarili. Ang tunay na mabuting tao ay hindi nila itinuturing ang kanilang sarili bilang mabuting tao. Tao na ang makakapagsabi kung mabuti ba silang tao o hindi. Number 2, tumutulong ka sa nangangailangan. Ang unang sign ay pantay na pagtrato sa kapwa. So ibig sabihin na wala rin tayong pinipiling tao na ating tutulungan. Kung ito ang ginagawa mo, kung wala kang pinipili, wala kang favoritism, sign na yan na mabuti kang tao. May mga tao kasing tumulong lang doon sa taong gusto nila o doon sa mga taong ka-level nila. Dapat walang diskriminasyon. Kung may nangangailangan ng tulong, tulungan mo. Huwag mong pansinin kung ka-level mo ba sila o hindi. May maibabalik ba sila o wala. Basta't ang importante ay nakatulong ka sa kanila. Tumulong ka ng walang inaasahang kapalit. Tumulong ka dahil kailangan. Para naman may pakita mo sa mga tao na kahit ang daming masamang tao sa mundo, may mabuting tao pa rin katulad mo. Number 3, hindi ka naninira ng tao. Kung hindi ka tsismosa, kung wala kang sinisirang tao, isa yung sign na mabuti kang tao. Wala pang mabuting tao na nakikita mong nagkakalat ng chismis. Sila kasi yung mga tao na walang pakialam sa baho ng ibang tao. Hindi sila interesado sa chismis. Wala silang panahon para makinig o magkalat ng chismis o manira ng iba. Respetuhin mo ang private life ng ibang tao. Kung makita nila na mataas ang respeto mo sa kanila, pagkakatiwalaan ka nila at re-respetuhin ka din nila. Number 4, hindi ka sinungaling. Sinungaling ka ba? Minsan ba'y nagsisinungaling ka? Pero alam mo, tayong lahat naman ay nakapagsinungaling na. Wala namang malinis na tao. Pero kung palagi kang nagsisinungaling, hindi ka mabibilang sa mabubuting tao. Pero kung ngayon ay nagbago ka na at ayaw mo nang magsinungaling, sign na yan na isa kang mabuting tao. May mga tao kasing takot magsabi ng katotohanan dahil ayaw nila ng gulo. Pero yung mga taong mabuti, hindi nila tinatabunan ng matatamis na mga salita ang kanilang masamang nagawa. Sinasabi nila ang totoo, tapos hihingi sila ng tawad sa mga pagkakamali nila. Alam ng mga mabubuting tao na masakit ang katotohanan, pero mas pinili nilang sabihin kaysa naman makitang ngumiti ang isang tao dahil sa matamis na kasinungalingan. Number 5, hindi ka nananakit. Kung hindi ka naninira, nagchichismis, nananakit, isa kang mabuting tao. Isa sa mga katangian ng mabuting tao ay hindi makasarili, hindi nangungontrol, hindi bastos magsalita, hindi bastos kumilos, hindi sila nangingialam. May respeto din sila. Palagi nilang iniisip ang kapakanan ng ibang tao. Mapagbigay sila. Nakikinig sila sa hinanaing ng iba. Yan ang dahilan kung bakit sila namumuhay ng may integridad at iniiwasan nilang madamay ang ibang tao sa kanilang sariling mga problema. Gusto kasi ng mabuting tao na may positibo silang nagawa sa mundo para marami silang ma-inspire. Number 6, mahal mo ang kalikasan. Kung isa ka sa mga taong may respeto sa kalikasan, tanda yan na isa kang mabuting tao. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakasira sa mundo natin. Huwag mong saktan ng mga hayop. Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahalin mo rin ang lahat ng kanyang nilalang. Ipakita mo ang iyong respeto sa mga hayop at sa kalikasan. Ibig sabihin lang yan, may respeto ka rin sa Diyos. Ipakita mo sa Diyos na matulungin ka. Naglilinis ka. Inalagaan mo ang mga alaga mong hayop. Inalagaan mo ang iyong mga pananim. Walang mangyayaring pagbabago sa mundo kung wala kang aksyon. Number 7, hindi ka bastos.
Kung hindi ka bastos magsalita, kung hindi bastos ang pagtrato mo sa ibang tao, isa kang mabuting tao. Maraming tao ngayon ang napakabastos umasta. Sisigawan nila ang mga taong mababa sa kanila. Umaasta silang mataas. Sabi ko nga kanina sa number 1, dapat pantay ang pagtrato mo sa mga tao. Huwag tayong maging bastos. Magkaiba man tayo ng naabot sa buhay, tao pa rin tayo na makakaramdam ng sakit kapag tayo ginawa ng masama. Minsan may panahon din naman na bad mood tayo. Makagawa tayo ng mga bagay na ikakasakit sa iba. Pero kailangan nating kontrolin ang ating emosyon. Hihingi tayo ng tawad kung may nagawa man tayong mali. Huwag nating itaas ang ating pride. Tanggapin natin na magkakamali tayo. Respetuhin natin ang lahat. Huwag nating tingnan ang ating sarili na mas mataas pa tayo kaysa sa ibang tao. Dapat pantay lang ang pagtrato natin sa lahat. Number 8, hindi ka mapanghusga. Minsan kasi, mali ang mga nakikita natin. Kapag may nakita tayong tao na mahirap, akala natin tamad siya. Kapag may nakita tayong mayaman, akala natin mayabang siya. Hindi natin tinitingnan ang puso ng tao. Hindi pa nga natin sila nakakasama at nakakausap, iba na ang tingin natin sa kanila. Dapat baguhin natin ang ating ugali. Iba-iba man ang ating kulay, iba-iba man ang naabot natin sa buhay, iba-iba man ang kulay ng ating buhok. Kung may nakikita kang tao na may maraming tattoo, dilaw man ang kailang buhok o itim, mataba, payat, matangkad, pandak, hindi appearance ng tao ang basihan. Kung mabuti kang tao, alam mo yun, nakikita mo ang laman ng kanilang puso. Dapat bukas ang pangunawa mo sa ganitong usapin. Minsan kasi kung sino pa yung wala sa ayos tingnan, sila pa yung mabuting tao. Number 9, hindi ka humingi ng kapalit. Kung tumulong ka na bukal sa loob, sinyalis na yan na mabuti kang tao. May mga tao kasi na tumutulong lang dahil nagpapakitang tao lang, nagpapakitang gilas lang, o tumutulong para may maipost sa social media at makakuha ng maraming likes at views. Hindi ang tunay na kabutihan. Ang tunay na mabuting tao ay palihim na gumagawa ng kabutihan. Hindi kasi nila ipiplease ang tao. Diyos ang pinapasaya nila. Hindi sila tumutulong para ma-proud ang mga tao sa kanila. Wala silang pakialam sa mga papuri. Sapat na sa kanila na ang Diyos lang ang nakakakita ng kanilang kabutihan. Mabuti silang tao dahil alam nilang doon liligaya ang kanilang puso. Sapat na sa kanila ang makita na may magawa silang kabutihan sa mundo. Wala silang pakialam kung makilala man sila o hindi. Basta't alam nilang malinis ang kanilang ugali at moral, masaya na sila sa ganoong bagay. Number 10, hindi ka namimintas. Kung ikaw yung tipo na hindi mahilig mang-bash, mabuti kang tao. Sa panahon kasi ngayon, sa digital na mundo, madaling mag-comment ng mga salitang nakakasakit sa iba. Madaling manira, madaling mamuna. Namumuna lang ang mabuting tao, pero sa positibong paraan. Gusto nilang punahin ng ibang tao para maitama niya ang kanilang pagkakamali. Hindi kasi nila layuning sakta ng isang tao. Layunin nilang pukawin ang saradong isipan ng ibang tao sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mabuting payo. Alam kasi ng mabuting tao kung gaano kasakit ang makarinig ng masasakit na salita. Kaya ayaw nilang gawin ito sa iba. Ayaw nilang ma-discourage ang isang tao. Marunong silang mag-control ng kanilang bibig. Magaling silang magsalita ng hindi nakakasakit. Walang halong negativity. Kung marunong kang humawak ng sitwasyon, kung alam mo kung paano turuan ng iba, isa kang mabuting tao. Dapat alam mo kung paano gamitin ang tamang salita para hindi naman tumiklop ang isang tao. Number 11, hindi ka nagkimkim ng galit. Kung naka-move on ka na, kung wala nang galit sa puso mo, isa kang mabuting tao. Ayaw kasi ng mabuting tao na tumira ang negativity sa puso nila dahil ayaw nilang masira ang kanilang buhay. Alam kasi nila na negatibong emosyon ito at mawawala ang kanilang peace of mind. Pinatawad nila ang mga taong nagkasala sa kanila. Ayaw nilang palubuhin ang gulo. Palagi kasi nilang iniisip na maikli lang ang buhay para magkimkim ng galit. Ayaw nilang mamuhay ng ganoon lang. Alam din nila na matutuwa ang Diyos sa kanila dahil ayaw ng Diyos na may nabubuong galit sa puso natin. Alam ko ang nasa isip mo ngayon, mahirap magpatawad dahil paulit-ulit ka niyang sinaktan. Mapapatawad mo naman rin yon sa pamamagitan ng pag-iwas at mag-move on ka. Number 12, hindi mo tinakpan ang iyong pagkakamali. Kung may mali kang nagawa, tapos sinabi mo ang katotohanan, sign na yan na isa kang mabuting tao. Alam ko mahirap magsabi ng katotohanan, lalo na kung alam nating mali tayo. Pero kailangan nating gawin. Mas madali tayong patawarin ng iba kung tapat lang tayo. Hindi sila maiirita. Hindi lalaki ang gulo. Kung gusto mong maging tapat ang tao sa'yo, dapat yun din ang gawin mo. Kung mahirap ka, huwag kang magkunwaring mayaman. Tanggapin mong mali ka. Tanggapin mong yan ang pagkatao mo. Tanggapin mong yan ang buhay mo. Huwag mong takpan. Huwag kang mahiya na imperfect kang tao. Kung may mga mali ka mang nagawa,
pwede mo namang baguhin yon.